meron na po tayong ipaparesponde. Iparesponde mo! Makakapiling mo natin ang Pangulo at Program Director ho ng Animal Kingdom Foundation. Walang iba kundi si Attorney Heidi Kagiwa. Makakasama ho natin sa Zoom. Attorney, good afternoon ma'am. Alex Santos po. Welcome sa Radyo Agila. Yes sir, magandang tanghali. Hapon po sa inyong lahat at para sa lahat po ng mga tagapakinig ng inyong programa. Ayun, si Attorney Heidi, narinig na ho natin. Attorney, siguro, in a nutshell, paano ho ninyo napansin na pinabayaan po itong aso ho ng Manila Police District Explosive Ordnance Division po, ma'am? Napansin po kasi natin ito, pati ng mga netizens, no, ni-report po kasi sa amin din ito. Nakita lang po kasi obviously from the photographs, no, from the pictures na medyo payat po yung aso, yung ating pong K9. So actually, nung nakita nga po natin ito, kinall out po natin ang attention po ng ating mga PNP sa EOD, no, K9. Kasi nga po mukhang talagang payat yung aso. Yun po ating napansin dito. Hindi po sinasabing may neglect. Ang sinasabi po natin, payat ito. Bakit kaya? It's a question, ma'am, no? Hindi pa naman, hindi ninyo hinuhusgahan kaagad, attorney? Hindi po. Ang tanong po natin ay payat po at pinaiimbestigahan po natin ito sa kanila kung bakit po payat yung aso. Okay. Para makuha kaagad natin ang tugon po, attorney, no? Inimbitahan natin si Major Philip Ines, ang tagapagsalita ho ng MPD na siya po ay makakapiling rin po natin. Major, good afternoon sir. Alex Santos po. Welcome sa Radyo Agila. Yes, Sir Alex, isang mapagpalat kalmadong hapon. Ganun din po sa mga nakatagagay sa inyong programa. Siyempre po kaya Tony Gabiwa po ng Animal Kingdom Foundation. Opo. Magandang hapon po. Major, diretsa na ho tayo. Ano ho ang inyo pong ginawang investigasyon ho dito? Bakit ho ba niwang o payat mo yung aso ho ninyo? Yes po, tinanong po natin yung mga nandun po naka-assign sa EOD natin, yung MPD EOD natin. Kung saan po nasabi po nila sa akin, ito pong ating nakita po nating service dog na to ay isa pong Belgian, no? Ito po ay 2 years and 5 months pa lang po. Bata pa po ito. Kasi meron po tayong 3 aso po dito. Isa pong Jack Russell, si Primo, at ito po, yung dalawa po na yan, yung Belgian po natin, si Amihan at saka si Cobb. Si Cobb po yung nakita po doon sa isang kuha ng isang broadsheet natin, na mukha po siya talagang payat. Pero nag-send po tayo ng actual photos and videos niya para makita po. At nalaman din po natin, ito pong nabanggit po natin na aso ay kararating lang po ito sa MPD, 1 month pa lang po ito. Kaya ang sabi po sa atin dito, talagang may chance po talaga na mamayat siya kasi nag-a-adjust pa po siya sa environment. Ganun pa man po, meron po itong kumpletong mga vaccination at mga pinag-din po ito ng ating veterinarian. May police po tayo na naka-assign dyan para i-check po yung condition po ng aso. At nalaman po natin na ito naman pong nasabing aso ay tawag po natin fit for work po ito. Wala pong problema dito tayo nakikita. Maliban lang po talaga na medyo nakita po natin katulad na nabanggit ni Atty. Kanina, medyo may pagpayat lang po yung aso. So, kompleto ho siya, pinapakain, may mga vitamins. So, ibig sabihin lang talaga ay dahil bago ho siya, ay naninibago sa environment. Tama po ba ako, Major? Tama po kayo doon, Sir Alex. Kasi nga po, bago pa lang po yung dating yung aso natin dito at bago lang po sila nagbabanding ng kanyang handler. Pero pagdating po sa pagkain po, hindi po talaga yan, may sarili po talaga ang supply yan. At kumpleto po yung mga vaccination at mga supplement ditong aso na ito. Hindi po natin ito pinapabayaan at sabi nga natin, bukas po tayo doon para makita nila. At nagpadala nga po tayo ng actual photos and videos ng aso natin na yan. Yes, At makikita nyo naman po yung sitwasyon. Ganun po talaga yung breed nitong aso na ito na talaga may kapayatan po talaga ang itsura niya. Kasi nga po, Belgian po yan. Belgian Malinois, no? Okay, attorney, ano po ang inyong pong tugon? Hindi naman pala doon nila pinapabayaan po, ma'am. Opo, nagkaroon po kami ng meeting kanina with sa RECU, yung kanila pong
OIC at napag-alaman nga po natin, ay explain din po nila yung sinasabi nga po ni Major, no, na bagong parang ito ay bagong lipat lamang at sila po ay bago lamang together with the handler, kaya merong sigurong daw changes, no. Pero para sa amin po, ito po ay payat, hindi po natin sinasabing neglected ito, but then ay ang sinasabi po natin, sana po hindi po siya pinagtrabaho dahil ito po ay obviously adjusting, no, nag-a-adjust nga daw po ito. So in terms of whether it's going to be fit to do the work, no, considering nga po yung demand, no, ng work na i-undergo ng aso, puts the question also yung judgment, no. But pinakita po sa ating medical record at nakita naman po natin kumpleto naman po ito sa mga vitamins at sinabi rin po sa atin na they have actually full supply of dog food nga po at maganda rin naman po klase ang dog food na pinapakain sa kanya. I think again what brings us to this point is payat po yung aso, sana po hindi po ito in-expose sa isang trabaho. Major, willing ho ba ang MPD na patabayin nyo muna yung aso bago nyo isalang sa trabaho muna? Yes, Sir Alex, gano'n naman talaga po yun. Ang sa atin lang po talaga, pagpasensya nyo na napakarami po talaga dating trabaho dito sa Timbulan ng Layat Diwang Dakila. Alam nyo naman po ang Maynila. Kaya nga po, tatlo lang po sila nagpapalit-palitan dyan. Yes. At kung gano'n man po yung sitwasyon ng ating aso, nakita naman po natin, nabanggit na rin naman ni Atty. Na may sabi nga, may kapayatan lang po ito, pero sabi nasa working condition po ito. Pero kung gano'n po ang recommendation, hindi po natin yan, maraming salamat po doon sa binibigay nyo suggestion. Yeah. At nakausap naman po ata ni Atty. Yung mga chief ng ating concern unit at i-address po yan. Pero ganun pa man po, gusto natin para sa ating mga kababayan na hindi po natin pinapabayaan itong mga service dog po na nasa kustudiya po natin. Dahil Major, kayo pa naman ang law enforcer, no? Kayo ina-enforce niyo yung batas tungkol po dyan sa animal cruelty, 'di ba? So kailangan talaga alagaan po natin. I think ang PNP naman po ay very alam natin na inaalagaan po ninyo ang inyo pong mga alagang aso po dyan. Yun nga lang, ang daming trabaho at napapansin talaga ho, Major, no? So, maganda naman usapan ho. So, approve na siguro, attorney. Siguro, okay na po. Ang sa amin lang, sir, no, we really appreciate the quick reaction or quick action of the PNP, particularly ito pong EOD-K9 natin, sa pagresponde dito po sa issue na ito. Ang sa amin lang po talaga, bigyan po natin ng time na magpahinga yung aso. It needs rehabilitation. Hindi po natin kailangan patabain ito. Palagyan lang po natin siguro ito ng laman dahil obviously po at emaciated yung aso. Meron po itong signs of atrophy sa muscle, kaya rehabilitation lang po talaga ang kailangan nito, and maybe for the leadership, na i-review rin po natin yung proseso po kung kailan i-deploy yung aso, kung saan, also kasi nga po titingnan din po natin yung health nito, kasi baka nga po dahil may transition, bagong lipat, bagong handler, ay medyo under stress po siguro ito, kaya rin po namayat, but we're not saying that it's neglected. We're trying to also request that the PNP leadership on this should also look into the welfare of the dog. At siguro, attorney, sa pangkalahatan na rin siguro, hindi lamang po sa MPD kundi sa buong dami kasi mga EOD unit po ang every regions and every province and city attorney. Yes po, sa lahat po, yun nga po ang aming panawagan na maybe COVID, just brought this up to our attention, pero tingnan na rin po natin ang kondisyon ng lahat ng mga K9 units sa buong Pilipinas po para ma-improve din po ang kanilang sitwasyon, ang kanilang condition, because napaka-importante po ng role na piniplay nila. At saka ang question po dyan, kung hindi po sila fit na magtrabaho dahil sila po ay namamayat or under stress, baka naman po maapektuhan din ang resulta ng trabahong ibibigay nila sa atin. Ayun, well said. Major, siguro ang huling inyo pong pahayag dito sa mga request po ng ating pong grupo sa Animal Kingdom Foundation po. Go ahead po, Major.
Yes, Sir Alex, hindi po natin balibit. Maraming salamat po kala attorney na nakikita po natin yung concern. Pare-parehas po natin tinitignan po yung kahalagahan po ng mga katulad na ito. At makakaasa po kayo sa pamunuan po ng Manila Police District dito sa kagiat nating aksyon. Siyempre po, sa ilalim po ng liderato ng aming punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Abad. At yung pong nabanggit nyo kanina, napag-usapan naman po kanina kung ano po yung mga gagawin yan. At makakaasa po kayo na hindi po natin ito pinababayaan. Okay. Major, thank you so much for your time and service po dyan po sa Philippine National Police. Thank you, sir. Maraming salamat po, Sir Alex. Thank you po. Major Philip Ines po, tagapagsalita ho ng Manila Police District.